magiging gabay espiritual sa araw-araw. Ang palatuntunang Balitang Biblia. Pakinggan 1:00 hanggang 1:30 ng hapon mula Lunes hanggang Biyernes. Kasama si Brother Jun Layusa. Ikaw ba'y namumuhay nang naaayon sa kagustuhan ng Diyos o sa makamundong pamamaraan? Pagod ka na ba sa mga pagsubok ng buhay? Naghahanap ka ba ng kasagutan sa iyong mga katanungan? Ang ating Panginoon kailanman ay hindi tayo iniwan, anuman ang ating pinagdadaanan. Narito na ang palatuntunang magbibigay sa atin ng inspirasyon, magbibigay liwanag sa ating madilim na tinatahak, magdadala ng magandang balita. 30 minutong makabuluhang usapan at talakayan. 30 minutong punong-puno ng aral ng Diyos na magsisilbing gabay sa ating araw-araw na pamumuhay. Balitang Biblia. Balitang Biblia. Balitang Biblia. Hatid sa inyo ng Church of Christ. Samahan natin si Brother Jun Layusa sa Balitang Biblia. Magandang tanghali mga kababayan, mga kaibigan at sa lahat po ng ating po mga taga-subaybay at mga nakikinig sa atin at mga nakatune in sa atin dito po sa ating programa sa Cool Radio, ang Balitang Biblia. Ako po inyong lingkod, si Brother Jun Layusa, at kasama ko sa paglilingkod na ito ang ating mga kapatid ngayon. Ako po si Brother Sammy Velasco. Ako naman po si Brother Jason Agbuya. Magandang hapon sa inyo mga kapatid. Magandang hapon po sa inyo. Pray po muna tayo bago tayo mag-start, kapatid Jason. Manalangin po tayo. Mapagpalang Diyos, kataas-taasan at makapangyarihan sa lahat, purihin at sambahin po ang inyong dakilang pangalan. Panginoon, salamat po sa araw na ito, sa kasiglahan, sa buhay na ipinagkakalob niyo sa amin, sa kalakasan, salamat po. At sa lahat ng mga bagay, sa aming mga pangangailangan na ipinagkakalob niyo sa amin, maraming salamat po. At kayo po ay lumalapit sa inyo, Panginoon, nagpapakumbaba na humihingi ng tawad, Panginoon, sa lahat ng aming mga kasalanang nagawa, sa salita, sa isip man o sa mga gawa, Panginoon. Patawarin niyo po kami. At gayon din po, dumadalangin kami, Panginoon, sa oras na ito na humihiling ng karunungan upang sa aming pagsasalita, hindi kayo magkulang o humigit man sa mga nakasulat sa Biblia. Gayon din po, dinadalangin namin ang aming mga tagapakinig na nawa po buksan niyo po ang kanilang puso at kaisipan at nawa po talimahin ang inyong mga banal na salita. Gayon din po, dinadalangin namin ang aming gobyerno, ang lahat ng tao na nawa po magkaroon ng katatagan sa panahong ito ng pandemya at nawa po mawala na ang pandemya, ang virus na ito na kumakalat. Matapos na po ito ayon sa inyong kalooban. Ganyan din po dinadalangin namin ang buong staff ng Cool Radio na kayo na po ang bahalang magpala sa bawat isa sa kanila. Maraming salamat, Panginoon. Ang lahat ng mga bagay, papurit pa sa salamat ay tinataas namin sa inyo sa dakilang pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Sa ating pagpapatuloy mga kaibigan, kung meron po kayong mga katanungan, mga text or mga prayer request, pwede po kayo mag-text sa ating number sa Smart sa 0998-549-1757. Smart po natin, (0998-549-1757). Kung kayo po ay naka-TM, 0916-1154-806. Ulitin ko po, 0916-1154-806. Okay, tuloy pa rin tayo sa ating pag-aaral patungkol pa rin po sa kasalanan at yung nature ng kasalanan, kung paano ito naka-apekto sa tao at kung paano niya naakit ang tao sa pagkakasala. And of course, ang kasalanan ay natalakay natin kahapon, yung kahulugan po nito at noong mga nakarang araw pa ng ibig sabihin ng salitang kasalanan ay ang paglabag sa utos ng Diyos, Ang tahasa na paglabag sa utos ng Panginoon ay isang klase ng napakalaking kasalanan sa harapan ng Diyos. Ang isa pang kahulugan niya ay yung miss the mark,
Meron kang tinutudla at hindi ka tumama. Yan. So, pagka hindi ka tumama, sumablay ka, kasalanan po pala ang tawag po doon. Okay, so ano ba ang karakteristik ng kasalanan? Bakit ang kasalanan ay kaakit-akit o madali siya nagagawa ng isang tao? Lalo na sa mga taong walang pananampalataya. Una, ang kasalanan po ay nakakaakit nga, no? Kagaya kahapon nga, tinanong natin, meron bang kasalanan na hindi masarap? Meron bang kasalanan na hindi ka talaga maakit? Diba? Halos lahat po ng kasalanan na talagang alam natin, ito po ay nakapanghikayat. Ulitin natin ang pagbasa sa Santiago 1, talatang 12 hanggang 15, kapatid. Yan po ang klase ng kasalanan. Mapalad ang taong nagtitiis ng tukso, sapagkat pagkasubok sa kanya, siya'y tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa kanya. Huwag sabihin ng sino man, pagka siya'y tinutukso, ako'y tinutukso ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay hindi matutukso sa masamang bagay, at hindi rin naman siya nanunukso sa kanino man, kundi ang bawat tao ay natutukso pagka nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat. Yun. Kung magkagayoy ang kahalayan, kung maipaglihi ay nanganganak ng kasalanan, at ang kasalanan pagka malaki na ay namumunga ng kamatayan. So, sa madaling salita, ang kasalanan po ay nakakahikayat. Ano po? So, sino man tao na nahihikayat sa kasalanan, natural lamang na magkakasala siya. And kahapon nga, bakit ang tao nagkakasala kapag siya nahihikayat? Kapag nandun na yung pita ng laman, pita ng mata, at saka yung kayabangan sa buhay. Na alam natin unang-unang tools na ginamit ni Satanas para dayain niya si Eva at Adan. No? Para magkasala si Eva at Adan, ginamit niya yung pita ng laman, pita ng mata, at saka yung kayabangan sa buhay. So doon nagkasala yung ating mga magulang. Ganyan po ang kasalanan, ano? Ganyan po yung nature niya, ganyan po yung karakteristik niya. Masyado siyang mapang-akit or sabi dito nakapanghikayat. Yan po ang klase ng kasalanan. Ano pa? Sa pagkakatukoy ng Biblia ito, maganda ito, no? Hebrew chapter 3 verse 13. Tingnan niyo po ang karakteristik ng kasalanan. Yan, 3 verse 13. Kaya talagang kailangan tayong mag-ingat. Yan. 3 verse 13. Opo, kapatid. Ngunit kayo'y mga pangaralan sa isa't isa araw-araw, samantalang sinasabi ngayon, baka papagmatigasin ang sino man sa inyo ng daya ng kasalanan. Yan. So sabi rito, daya ng kasalanan, yun po ang pagkakatukoy dyan. Ano po? Bakit madaya ang kasalanan? No, kasi ang kasalanan, kapag siya ay nagpapakita sa tao, nagagawa ng isang tao, ilalagay niya sa isip ng tao na yung ginagawa ng tao na yun, na kasalanan, ay hindi kasalanan. Yan po yung daya ng kasalanan. Kumbaga, alam natin na merong mga tao talaga na inaamin nila na sila yung nagkakasala o kaya kahit na ginagawa nila yun, alam nila nagkakasala sila. Pero kadalasan po ang tao nagkakasala sa paraan at kaisipan na hindi siya nagkakasala. Na para bagang yung kanyang ginagawa ay tama at totoo. No, parang ba, kagaya niyan. Sabi ng Diyos, huwag pababayaan ng pagkakatipon. Kung hindi ka nakakasamba, nagkakasala ka. Pero sa taong hindi sumasamba, dinadaya niya yung kanyang sarili na kahit na hindi siya nakakasamba, okay lang. Kasi minsan sinasabi, kahit na niya nasa bahay ako, naalala Oo, kasi yun nga katwiran, kahit sa bahay lang, pwede na. O kaya naman, sinasabi na ng Biblia kung anong dapat gawin, dinadaya niya yung kanyang sarili na parang hindi ito ang dapat gawin. And mapipil niya, mararamdaman niya sa kanyang sarili na kahit hindi niya ginagawa yun, hindi siya nagkakasala. Aba, pag ganun po ang nature ng kasalanan, yun nangyayari po sa atin, talagang delikado po yun. Kasi yung kasalanan, hindi mo siya mapagsisihan. Hindi mo siya maitutuwid kasi akala mo tama yung ginagawa mo. Kaya ang kasalanan po ay masyado siyang mapandaya. No? Maluloko ka niya, madadaya ka niya. Kaya kapag halimbawa, meron ng mga nagsasabi sa iyo na mali yan, hindi yan dapat gawin, matuto din tayo mag-isip. Di ba? Kahit nga yung mga major na nakasalanan sa buong mundo ngayon na na-justify nabibigyan ng katwiran Di ba? Pagsisinungaling, pagpatay, paggamit ng kung ano ng mga bagay na masama.
Nabibigyan nila ng katwiran. Opo. Ganyan po katindi ang kasalanan, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya hindi natin siya dapat na i-underestimate. Dahil minsan, yung sinasabi natin palagi, ipapakita sa'yo ng kasalanan na hindi siya kasalanan. Madaya talaga siya. Madaya talaga siya. And, ito pa, ang matindi. Yan pa rin sa Hebreo, kapatid. 11, talatang 25. No? 11:25. Alam niyo, itong talata na to, napakaganda nito. Pagka tinandaan niyo ito, kung meron kang Biblia, tandaan po ninyo yan. Na pinili pa ang siya'y tampalasanin na kasama ng bayan ng Diyos kaysa magtamo ng nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala. Okay, sino ba yung tinutukoy niya, kapatid? Sa 24, kapatid. Sa pananampalataya, nang lumaki na si Moises, ay tumangging siya'y tawaging anak ng babae ni Paraon. So, sabi niya dyan, si Moises, bagamat siya anak na babae ni Paraon, alam naman natin na hindi ito talaga anak ni Paraon, di ba? Dahil alam natin ang kwento ni Moises. Inilagay siya sa isang basket, pinaanod, nakuha ng prinsesa, inalagaan sa palasyo, so naging Ehipsyo si Moises. Pero hindi anak ni Paraon ito. So nakita natin na maalwan ang buhay ni Moises. Opo. Pero sa pagdaan ng kwento, nalaman niya na siya hindi talaga Ehipsyo. At nakita niya yon. Ngayon, sabi rito sa kwento, pinili pa na siya tampalasanin na kasama ng bayan ng Diyos kaysa magsipagtamo na nagsisikupas ng kaligayahan sa pagkakasala. Ano ang ibig niya sabihin? Meron siyang sariling bayan na talagang ito yung bayan ng Diyos. So, mas pinili pa niya na siya maging mahirap kaysa mayaman nga siya, pero wala naman siyang Diyos. Kumbaga ganun yung ibig sabihin dito. And kung pansinin po ninyo yung description na sinabi po ng sumulat itong Hebreo, ang pagkakasala po, sabi niyan, kumukupas na kaligayahan ng pagkakasala. Kaya po ang kasalanan madaya. Kaya po ang kasalanan ay enjoyable. Dahil meron siya talagang karakter na mag-i-enjoy ka. Na talagang maliligayahan ka. No? Kaya nga sabi natin, walang kasalanan na hindi masarap. Sa opinion ko lang, sa pagkakaalam ko ngayon. Kung meron kayong alam na kasalanan na hindi masarap, sige nga, i-comment nyo dyan kung meron. No, ako, yun ang nasa isip ko Kahit ako ganun din. Oo, walang kasalanan na hindi masarap Kaya pagka hindi yan masarap, hindi kasalanan yan. Kaya sabi rito, nagsisikupas na kaligayahan ng pagkakasala. Pansinin niyo yung description na ginamit ng Bible. Ngayon, kung alam mo nagkakasala ka, nag-i-enjoy ka sa bagay na yan, tanda mo yung sinabi ng Bible, kukupas din yan. Mawawala din yan. Ngayon, ang ino-offer ng Diyos, buhay na walang hanggan. Kaligtasan sa lahat ng mga gusto magsisi. Sa lahat ng gusto magbagong buhay, kaligtasan. Sa piling niya sa langit. Ngayon, mas yayakapin mo pa yung kasalanan na alam mo naman kumukupas yan. Panandalian lang yan. At mandaraya yan. Di ba? Ako, napakarami na natin nakitang gumagawa ng kasalanan. Pero yun po ang talagang hitsura nila. Piling nila sa kanilang sarili, hindi sila gumagawa ng masama kahit alam nilang gumagawa sila ng masama. Ganun po kadaya ang kasalanan. Kaya sabi doon sa 26, pagdating doon sa 25, sabi sa 26, pansinin niyo mga kapatid. Na inaring malaking kayamanan ang kadustaan ni Kristo kaysa mga kayamanan ng Ehipto, sapagkat ang kanyang tinititigan ay ang gantimpalang kabayaran. Yun. So, pansinin po din yung ginawa ni Moises. Ano po? Sabi diyan, hindi niya inaring isang malaking kayamanan yung kadustaan. Di ba? Kadustaan ni Kristo. At sabi diyan, kaysa mga kayamanan ng Ehipto. Kung makikita nyo maigi yung comparison nitong dalawang bagay nito, bakit nagkaganon? O totoo kasi kapag ka na kay Kristo ka, para kang dinudusta No? Sad to say, talagang matindi yung pandudusta na inabot natin noong nakarang araw. Pero fake account pala yun Bakit ko nasabing fake account? Wala na, hindi na sumasagot Kumbaga, yung kagaya ng ginagawa nila sa ibang mga Facebook page, pagkagalit sila, gagawa sila ng fake account. Tapos pagmumurahin ka. Pero hindi magpapakilala kung sino yung gagamit siya ng ibang account. And then tapos nun, wala na, hindi na siya sasagot. Fake account yung mga ganon. Siguro meron lang talaga nagagalit sa atin. Ano po? Dahil natitira yung yung kasama niya. Actually, yung kanyang yung kasama niya, yung kausap ko, yun yung pinagtatanggol niya doon sa
palitan namin ng text eh. So, hindi talaga siya yun. Hindi ko lang alam kung siya din yun. Ano? Pero bahala ng Panginoon. Basta mahalaga, may pangaral natin yung salita ng ating Panginoon Kristo. Pero yun nga, sinasabi rito na, totoo, pagka na kay Kristo ka, parang kang dinudusta eh. Diba? Pero alam natin na lahat ng mga bagay na yan na nasa libutan, na bunga ng kasalanan, resulta ng kasalanan, and karakter ng kasalanan, yan ay nakakaakit, nakakahikayat, pero ang sabi ng Bible, lumilipas sandali lang. Sige, kung nag-enjoy ka sa kasalanan, tandaan mo na yan ay lilipas din. And then yung doon sa Proverbs 14 verse 34, di ba, yung binasa natin noong nakarang araw, na ang kasalanan po ay nakakahiya. No? Kahit na hindi na natin basahin yun. Alam na natin yun na ang kasalanan nakakahiya eh. No? Kay Eva at Adan, ganun din na nangyari. Doon sa hardin ng Eden. Nung sila'y sitahin ng Diyos dahil sa nakakain na sila ng pagkakilala ng masama at mabuti, nagtago sila. Nung sitahin sila ng Panginoon, ano sabi nila? Nagtago po kami, Panginoon, nahiya kami. Di ba? Yan ang resulta ng kasalanan eh. Pag nakagawa ka na ng kasalanan, and then na-realize mo na yun ay kasalanan, mahihiya ka na. No, kaya nga yung iba nagtatago. Yung iba tumatakas. Pero sabi ng Bible, ang kasalanan, hindi mo matatakasan. Kahit saan ka pumunta, dala-dala mo yan. Ano po, maaaring iba lang ang itsura dito, umalis ka, pagdating doon, kasalanan pa rin yun sa harapan ng Panginoon. So makatuwid, makikita natin na karakteristik ng kasalanan, since siya ay nakakahiya, bakit patuloy pa rin ginagawa ng isang tao? Pagamat ito ay nakakahiya. Di ba? Ganyan po siya kadaya. Sige nga, ikaw gagawa ka ba ng isang bagay na nakakahiya ka? O ikahihiya mo? Hindi. Di ba hindi mo gagawin? Pero bakit natin nagagawa yung kasalanan? Samantalang alam naman natin ang kasalanan nakakahiya. Dahil sa daya yan. Dahil sa daya. Tama yung kapatid na Jason. Nagagawa mo yung nakakahiyang bagay na iniisip mo na hindi nakakahiya dahil dinadaya ka ng kasalanan. Nakita po ninyo kung gaano siya kaano? Sino ba tao gustong dinadaya? Di ba ayaw natin? Sino sa atin na gustong dinadaya? Di ba hindi? Ayaw natin ang dinadaya tayo. Pero mga kapatid at mga kaibigan, ang kasalanan po ay mandaraya. Kaya kung ang ginagawa mo ay kasalanan, at alam mo dinadaya ka ng kasalanan, bakit patuloy kang padadaya sa kasalanan? Na alam mo naman palang kasalanan yung ginagawa mo. Di ba? Tigilan mo na. Kung alam mo kasalanan yung ginagawa mo, dinadaya ka eh. Pinapahiya ka pa. Pero tuloy-tuloy ka pa rin. Kasi bakit? Nag-enjoy ka. Kasi ganun eh. Nag-enjoy. Kaya okay lang. Pero, yung enjoyment ng kasalanan, saglit lang. Kukupas din yan. Kukupas din. Kahit iliteral mo eh. Di ba? Sabihin na natin, doon sa mga umiinom. Sarap eh, pag umiinom ka eh. Matagalan ba yung tama? Wala eh. Saglit man lang eh. Kahit yung sigarilyo, pag matagalan ba yung sindi? Hindi rin eh. Saglit lang eh. Nakita po ninyo? Yung resulta ng kasalanan, saglit lang siya palagi. Pero mag-i-enjoy ka at dadayain ka niya. Yun ang isa sa mga karakteristik niya. Isa pang karakteristik ng kasalanan ay yun nasa Juan 8 talatang 34. Kaya marami tayong nakikita na mga tao na balot sila ng kasalanan at ini-enjoy nila yung kasalanan na hindi sila makaalis kasi nakakulong sila sa kasalanan. 8:34, kapatid. Sinagot sila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. 35. 35. At ang alipin ay hindi nananahan sa bahay magpakailanman. Ang anak ay nananahan magpakailanman. 36. Kung palayain nga kayo ng anak, kayo'y magiging tunay na laya. Okay, so sige. Sabi natin Panginoon Kristo dito, ang taong nagkakasala, alipin ng kasalanan. Apa. So, nasaan daw ang alipin? Nasa labas. Hindi siya tatahan kailanman sa bahay ng Diyos. Diba sabi niya, nasa labas eh. Nasa labas. Totoo naman talaga eh, di ba? Kung ano ba, may alipin ka, meron kang bahay na sarili. Kung baka may kwarto ka. Yung alipin mo, wala ron. Nasa labas. Baka may sumunod, paano yung mga caregiver? Di ba? Kung saan tutulog yung pasyente, caregiver yun. So, merong ano. And then sabi dito, 30:16 lang po ninyo. Bagamat tayo inaalipin ng kasalanan, kaya tayong palayain ni Kristo. Sabi diyan, kung palayain nga kayo ng anak, kayo magiging tunay na laya na. Kung ikaw man ay nakakulong ngayon sa kasalanan, kasi ang kadalasan na matatawag natin nakakulong yung may mga bisyo eh. No, alam naman natin yan eh. Lahat halos ng mga may bisyo, para sila nakakulong sa kanilang kasalanan. Na para bagang hindi sila makaalis sa kasalanan.
Kasi di ba yun ang description ng salita nakakulong. May kulong ka sa kwarto. Oo. Oh. Hindi ka makakalabas, dyan ka lang, paikot-ikot ka lang. Yan ang lagi mong ginagawa, nandyan ka lang. So, ganoon din po ang bisyo. Kaya yung sinasabi nila, pagka ang tao may bisyo, lulong siya sa bisyo, hindi siya makaalis dun. Hindi niya matanggal. So, para siya nakakulong. Kumbaga, pag iniliteral mo, pag ang tao, hindi niya maalis yung paninigarilyo, para siya nakakulong. Ang rehas niya, puro sigarilyo. Doon naman sa uminom ng alak, ang rehas niya, puro alak. Kaya hindi siya makawala. Parang gano'n na. Parang in-imagine lang natin. Ganun po ang klase ng tao na nagkakasala sa harapan ng Diyos. Siya po ay inaalipin ng kasalanan. Pero may alok ang Diyos. Po. Sabi niya, palalayain ka ni Kristo para hindi ka maging alipin ng kasalanan. Anong gagawin mo? Hingi ka ng tawad, lumapit ka sa Panginoon. Opo. Yan po yung gagawin ng isang tao para hindi siya maging alipin ng kasalanan. Pero nakakatuwang isipin pa rin mga kapatid, na kahit nakikita na natin sa Biblia na tayo inaalipin ng kasalanan at alam natin na masama ang kasalanan, napakarami pa rin napapaalipin sa kasalanan. Di ba? Talagang madaya. Madaya talaga. Hebreo 12 verse 1, kapatid. Ano pa ang karakteristik ng kasalanan? Tingnan niyo po sinasabi dito sa Hebreo 12 verse 1, mga kapatid. Kaya't yamang nakukubkob tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang bawat pasan, at ang pagkakasalang pumipigil sa atin. At ating takbuhing may pagtitiis, ang takbuhing inilagay sa harapan natin. Okay, ano po ang isa sa mga karakteristik ng kasalanan? Isa sa karakteristik ng kasalanan, pumipigil po siya para ikaw ay tumakbo. Ano ang dahilan? Bakit ka napipigilang tumakbo? Ayon dyan sa talata na binabasa natin. Bakit ka napipigilang tumakbo? Ano ang dahilan? Meron kang pasan-pasan. Meron kang pasan-pasan. Mabigat. Mabigat na pasan. Kaya wala naman kayo makikitang athlete na nasa takbuhan tapos may pasan-pasan eh. Opo. Di ba? Pinapagaan nga nila yung katawan nila para makatakbo sila ng mabilis eh. Oo. So, ang tinutukoy dito yung sports na takbuhan. Buhan. Dahil tayo inilagay ng Diyos, sabi doon, pagkatapos na tayo mabautismuhan, ang sabi ng Panginoon, inilalagay tayo sa takbuhan. Oo. Takbuhin walang liwag. Yung takbuhin na inilagay sa atin. Yung race na inilagay May sa karera harapan tayo. natin. Karera po ito eh. Kurso po ito eh. Pero pinabibigat ng kasalanan yung takbo natin. Ito yung pumipigil sa atin. Di ba? Isipin nyo nga mga kaibigan at mga kapatid. Meron kang pasan-pasan, tumatakbo ka. Anong tawag dito? Anong pakiramdam ng tumatakbo na meron ka mabigat na pasan? Mahirap Actually, yan. hindi ka makakatakbo halos eh. Mapagod. Tapos mapapagod ka. Di ba mga kapatid? Yan po yung karakteristik ng kasalanan. Pero ang tanong, bakit marami pa rin na nag-i-enjoy sa kasalanan samantalang ganyan pa lang itsura ng kasalanan? Kasi bakit? May daya. Madaya ang kasalanan. Nakita po natin mga kaibigan at mga kapatid, kahit na siya ay nakakahirap sa pagtakbo, bakit hindi natin napapansin na nahihirapan tayong tumatakbo? Nag-i-enjoy eh. Nag-i-enjoy ka at dinadaya ka ng kasalanan. Di ba? Literal na literal yung pagkakabanggit yan eh. No? Na kapag ka tumatakbo ka at meron kang pasan-pasan, hindi ka talaga makakatakbo. Kaya ano ang payo? No? Nang sumulat itong Hebreo, tanggalin mo yung pasan mo para makatakbo ka ng matulin sa harapan ng ating Panginoon. Di ba? And then, syempre, meron kang gagawing focus sa harapan mo. Yung verse 2, di ba? Sino magiging focus mo? Si Jesus Christ, ang ating Panginoon. Sabi niya, di ba? Namasdan natin si Jesus. Masdan natin si Jesus. Kumbaga parang, kaya ka tatakbo ng matulin kasi meron kang tinutumbok. Opo. Finish line. O, parang ganun, andun si Jesus Christ. O, takwil mo na yung kasalanan mo. Opo. Baba mo na yung kasalanan mo. Takbo na. Diba? Kasi bakit? Naghihintay ang ating Panginoon. Opo. Yun po yung sinasabi po ng Biblia sa atin. Sa mga tweet, kaya ang kasalanan masyado siyang mandaraya ay dahil hindi talaga siya totoong nakaka-enjoy, hindi talaga siya totoong nakakaligaya kung titingnan mo talaga yung kanyang hitsura. No? Kaya nga, dinadaya lang tayo. Isa pa, sa Hebreo chapter 11 verse 25, ang kasalanan po, masarap lang yan sa una. Pero pagkatapos nun, ay, puro hirap na yan. Sabi nga ng kasabihan, alam mo ang pag-aasawa, sa una lang yan mahirap.
ay ano, mahirap. Sa susunod niyan, lalo nang mas mahirap. Sa una lang pala mahirap. Sa susunod, di pas mahirap pa na mas mahirap. Ano sabi doon, kapatid? 11:25 na Hebreo? Na pinili pa ang siyetang palasanin na kasama ng bayan ng Diyos Mm. kaysa magtamo ng nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala. So, sabi diyan, nagsisigupas na kaligayahan ng pagkakasala. Yun yung binasa natin kanina dun sa kwento ni Moises. Kaya kung mapapansin natin, mga kaibigan at mga kapatid, kung ganyan ang karakter ng kasalanan at patuloy natin itong ginagawa, ano ang dahilan? Bakit nandyan ka pa at patuloy kang nag-i-enjoy dyan? Samantala ka na mo naman pala na ganyan ang karakter ng kasalanan. Di ba? Eh kung hindi ka ba naman nadadaya talaga bakit patuloy mong ginagawa yan? Kaya ganito, bakit mo narinig ang preaching na ito? May layunin ng Diyos sa iyo. Na maaaring ang layunin ng Diyos sa iyo, kung ano man yung pagkakasalang meron ka, pagsisihan mo yan, talikdan mo yan, bumalik ka kay Kristo, magpalinis ka ng iyong mga kasalanan sa pamamagitan ng bautismo, pananampalataya at bautismo, at siyempre, umanib ka sa tutong iglesia na itinayo niya para makapaglingkod ka sa Kanya. Yung natitirang yugto ng buhay mo, kung ilang taon na lang meron yan, paglingkod mo na lang sa Kanya yan. Pinakamaganda. Kasi bakit? Papaltan niya yung buhay na yan na pawala na ng buhay na walang hanggan. Kesa naman patuloy tayong magkasala, na alam na natin ang buhay paiksi na lang, at dahil diyan sa kasalanan, lalo ka napapahamak, lalo ka nagkakasakit, lalo ka nangihina, pero tuloy pa rin ang ginagawa mo, lalo ka lang mapapahamak sa kasalanan na yan. Nakagabi doon sa Bible study natin, maganda din yung naging ano ni Mr. Bergie, di ba? Bakit pagka naglilingkod ka sa Panginoon, masigla ka? Kasi sa totoo lang, ang paglilingkod sa Diyos, stress-free talaga. Kasi meron kang lagayan ng iyong mga problema. Hindi kagaya nung wala kang Diyos, naku, lahat ng pasanin nasa iyo. Samantalang yung Panginoon natin, anong sabi niya? Come to me. Nag-aalok yung Diyos natin. Sabi niya, lahat ng nabibigat ang lubha, pinalalapit niya sa Kanya at sabi niya, akin na yung pasan. Kaya pala ang isang naglilingkod sa Diyos, yung isang tunay na Kristiyano, sa totoo lang talaga, stress-free siya. Kasi bakit? Meron siyang pinaglalagyan. Ngayon, kapag ikaw ay hindi naglilingkod, pagka may problema ka, saan mo ilalagay yung problema mo? Pasan-pasan mo yan. Kaya, yung taong walang Diyos, lalong mas madali siyang manghina, no? Maging physical man yan, o spiritual, talaga manghihina ka. Pero ang naglilingkod sa Panginoon, laging masigla yan kasi meron siyang pinaglalagyan ng kanyang mga problema. Bukas tuloy natin, no? Patungkol pa rin sa kasalanan yung ating tatalakayin, din ang mga tatalakayin natin, resulta ng kasalanan at mga example ng kasalanan na nakagawa sa Biblia. Ano po? Sige po mga kapatid, bati na po kayo. Sige po, magandang hapon dyan sa bahay. Si Nanay Lita, Tatay Tiro, sa mga kapatid ko, magandang hapon po ang Family Agbuya. Binabati ko din po ang sina Lula Liling at Ate Pili Manandig, tapos kay Kagawad Miloy, tapos kay Ate kay Milyares family, magandang hapon po. Ate Lydia, magandang hapon po. Sa lahat pong nakikinig dyan sa May del Rosario, magandang hapon. At ang Resuelio family dyan sa May San Isidro. Sa lahat po na nakikinig dyan, magandang hapon po. At sa lahat ng ating mga tagapanood sa Facebook, salamat po sa inyong lahat at God bless you po. Okay, salamat po at magandang hapon sa lahat ng mga nakikinig sa ating ngayon po. Batiin ko lang po dyan sa ano po, hindi ko alam kung anong pangalan mga nandyan sa ano. Lagi ko lang naririnig yung radyo dyan. Ang lakas talaga hanggang kalsada yung volume ng kanyang radyo. Ano po dito sa may Barangay San Roque, sa may Purok, Road 1, ano po, yung dyan sa may kanto na yan. Magandang hapon po sa inyong lahat dyan. Lagi ko naririnig yan dyan, ang lakas-lakas ng radyo niya. Salamat po sa inyo at lagi siyang nakatune in. Maghapon siya na nakatune in dito sa Call Radio. Salamat po sa inyo. At ganoon din sa bayan naman, sa Barangay Tinis, magandang hapon sa inyong lahat dyan, sa mga kaibigan, mga kamag-anak at mga kapatiran na nandyan ay magandang hapon po sa inyong lahat. Sa aking kapatid na nasa Japan, magandang hapon at sa Cavite, ang aking mga kapatid dyan, ano po, ang Velasco family. At saka ganoon din sa Sabang Winsons, ang Soterio family, dyan na Tata Arnold at Nanamila sa kanyang buong pamilya. Ganoon din ang Brillantes family dyan, ano po, ang Brillantes clan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Salamat po at God bless. Yung mga nanood, yung binate, Ruth Diso, Rodaga Dre, Minda Carian Bernaldez, Leonard Layusa, sino pa? Jason Nagbuya. Alni, Brad Arnil, Liagaw Templanza, M. Jobilo. Yan, magandang hapon po sa inyo lahat. And maganda yung comment ni Ruth Diso, no? Tama po, hindi. Tama naman yun, Ruth Diso, ano po.
Hindi na naman bisyo ang pagkakasala, kundi yung bawal na pag-ibig. Kaya nga bawal eh. Di talagang kasalanan. Kasalanan pa rin. Kasalanan talaga yan. Okay, wala na tayong oras. Salamat, Sir Francis, ating technician dito, at ganoon din kay sa ating station manager, Sir Rodel Macaro Liobit. Okay, kami papaalam na at iniwan po namin kayo ng isang napakalaking pagpapala mula sa ating Diyos na buhay. Bye-bye!